Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for this video today, bakit nga ba karamihan ng mga OFW walang ipon, baon pa sa utang? So hindi lang yan dito sa Hong Kong, day. So ano nga ba ang posibleng mga dahilan? Bakit walang naiipon or nababaon pa sa utang? So mostly na kadalasan na nagiging cause of termination dito dahil kahit gaano ka pa katagal sa amo mo. Once na umutang ka sa bangko at pumalya ka sa pagbayad, kasi ang mga bangko dito is stricto. Isang palya mo lang ng bayad, papadalhan na yung address ng amo mo. Kasi pag uutang ka dahil dito sa bangko dahil, kailangan ng telephone number ng bahay ng amo mo at yung address nila. So pag pumalya ka, tatawagan yung amo mo at yung amo naman ay magagalit kasi kukulitin at kukulitin, tatawagan at tatawagan. So pag nalaman ng amo meron ng 12 years, wala, terminate. So meron din naman kasing mga pasaway na kapwa natin OFW to, kapwa Pinay na nangungutang tapos nagra-run away. Then yung amo yung kukulitin kasi umaakit sila talaga sa bahay. So meron ding ayun nga, madalas to na talamak to dito, no? Kaya tayong mga baguhan, pinag-iingat talaga tayo sa magiging kaibigan natin, sa mga makikilala natin dito sa Hong Kong, kasi merong mga pagkakataon na kakaibiganin ka, ibibigay lahat sa'yo ng pabor, then yung pabor na yun ay may kapalit. Pag sila na ang manghihingi sa'yo ng pabor, so mahihiya ka ng tumanggi kasi ang dami nang binigay sa'yo na pabor. So ngayon, pwede bang hiramin ko yung documents mo o utang ako sa bangko? So ngayon, ikaw ay dahil nahihiya ka ng tumanggi, ngayon lang humingi ng pabor, siya bigay ng bigay sa'yo, so pumayag ka. So ngayon, planado pala yung mga yon, diba? So umutang, ginamit yung pangalan mo, address mo, telepono ng amo mo, then biglang naglaho. So maraming case na ganyan dahil kahit paulit-ulit ng ina-advise or sinasabi, agency pa lang sinasabi na yan, pero ang dami pa rin nabibiktima. So ayan. Then ibang rason din bakit walang ipon at nababaon ang mga OFW dito dahil merong once a week na off, then meron pa mga statutory, merong buwan na isang linggo tayong walang pasok, ganyan. So kung puro kalabas, gastos dito, gastos ganyan, dolyar din yung gastos mo dahil. So pag naadi ka sa mga sugal, ayan, casino, meron akong nakitang post na ganyan, nautangan na lahat ng kakilala niya, nagdrama na siya ng kung ano-ano makautang lang, 'di ba? Then ito ang sinasabi ko lagi, no, hindi naman masamang tumulong, ayan, kasi kadalasan talagang dahilan bakit walang naiipon ang mga OFW kasi ang daming responsibility sa pamilya. Inako lahat, pati mga anak ng kapatid, pati mga anak ng kapitbahay. Diba? Inako lahat. So, ito lang para sa akin, no, ang hindi masamang tumulong, pero dapat meron ding para sa sarili mo kasi hindi tayo habang buhay malakas, lalo na dito sa Hong Kong dahil may termination. At ako, based sa experience ko dahil from the start alam ko talagang may termination dito sa Hong Kong, no, dahil baguhan din tayo, no, hindi tayo confident na magaling tayo sa bilang katulong, ayan, kasi hindi naman natin hawak ang isip ng mga amo natin. Anytime pwede nila tayong alisin. So ang goal ko dati dahil sabi ko mula nung pag start ko dito, kasi isang buwan akong walang sahod kasi nag-quarantine kami in 26 days, so halos isang buwan wala akong sahod. So 9 months ako bago nakapag-start yung mag-ipon, yung wala ka na bang iniisip na babayaring utang. 9 months ako nakapag-start na ipon talaga din, padala sa pamilya. Then that time na nagpaparamdam yung lola ko, ganito dahil gusto namin magpakabit ng kuryente, ganyan-ganyan. So sinabi ko kay lola, wag mo na ngayon, sabi kong ganyan. Kasi
sa last year, ba 2 years ang ating kontrata. Sabi ko, ang almost 1 year kasi ako nagbabayad ng utang, hindi nila alam yun, di ba? So sa 1 year, sabi ko, pero sa ano na yun, nagtatabi pa rin ako, kailangan meron pa rin akong ipon nun. So hindi lang din yung lahat na utang. So ang goal ko in my first contract ay maka 300 ako, day. Yun talaga ang goal ko. So sa pangalawa kong taon, kahit nagpaparamdam sila doon, ganito magpakabit ng kuryente, sabi ko, in-explain ko talaga kay Lula na, wag mo na ngayon kasi wala pang kasiguraduhan kung magko-continue ang aking pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Kasi hindi ko alam kung gusto pa nila ako i-renew. Kung hindi, magta-try ako ng panibagong amo. 50-50 din yun, di ba? So, sabi ko, wag mo na ngayon. Then, nung na-renew ako, day, nung umuwi nga ako nung bakasyon, yun, kahit hindi sila nag-ask ulit sa akin, ako na yung nag-offer. Kasi kaya ko na. Merong natitira sa para ipon at kaya ko nang magbigay sa kanila. Then nung umuwi ako, nabilhan ko din sila ng TV. Ayan, kasi since birth, ayan, may nagka-TV ba kami nun? Parang wala, hindi kami nagka-TV nun. Then, ayun, nabilhan ko sila ng TV. Nakikinood lang kami sa mga kapitbahay. Ayan, wala. Hindi pala kami nagka-TV. Hindi kami nagkaroon lang kami dati ng kuryente. Gastos ng tita ko no, nung dalaga pa siya. Then, lumipat nga kami sa bundok. Kasi sa bandang kalsada, walang hanap buhay. So, lagi naman naiiwan yung bahay na pinagawa ng tita ko doon sa bandang kalsada. Wala lagi tao kasi sila Lula nasa bundok naman. So, binenta na lang nila yun kasama yung kuryente. Ayan. So, wala. Then, ayun, napakabitan natin yung doon sa tuktok. Nakikita nyo yung mga video ko dyan about doon sa vacation ko, 2023. Makikita nyo yung lugar ko dyan. So, ayun, binilhan natin sila ng TV at napakabitan ng kuryente. At ceiling fan, ayan. Alam mo yung tumulong ka na maluwag sa dibdib mo na meron ka pa rin para sa sarili mo. At least, masaya ako kasi na-reach ko yung goal ko na magkaroon ng 300 na ipon. Ma-terminate man or hindi matuloy-tuloy ang pag-work ko dito, at least meron akong nasabing, uy, ito yung kinita ko nung nag-abroad ako. Yun ang gusto ko that time. Then, kailangan, day, pag gusto mo talaga makaipon, pipiliin mo yung magiging kaibigan mo. Huwag kang sumama sa mga palagastos. Kasi madadala ka talaga. At isa pang tekniko sa inyo, kasi last time, nung pangalawa kong kontrata after ko magbakasyon, nag-iba yung plano ko, strategy ko. Hawak ko na yung mga yung sahod ko, hinahawakan ko na siya, hindi ko na dinediretso ng bangko. So, hindi maganda, day. Kasi, pag hawak mo lang yung pera, day, maraming tukso sa paligid, maraming sale, maraming bilihin, at syempre gusto mo yun, pero ako kasi, pag brand new talaga, hindi ako masaya. Excited lang ako, pero pag nabili ko na yan, parang sinisisi ko yung sarili ko, hindi talaga ako totally happy. Ayan. So, yung binili natin na shoes dati, hindi, excited ako kasi parang first time ko, nabilhan ko naman yung aking sarili. Pero, nung nabili ko na siya, bakit kita binili? Ang mahal-mahal mo. So, lagi ko siyang sinisisi. So, ang ginawa ko, ayun, pinadala ko na. Pinasabay ko na sa friend ko. Umuwi siya kanina. Binigay ko sa kapatid ko, at least mapasaya ko siya at hindi ko siya laging nakikita na bakit kita binili, ang mahal-mahal mo, o diba? Ganyan ako, hindi talaga ako masaya pag brand new. Gusto ko yung second hand. Kasi hindi ka todo ingat kasi hindi naman mahal pag second hand, diba? So ganun ako, day. Todo iwas din ako talaga sa mga barkada. Mas gusto ko mag-isa o dalawa lang yung makakaintindi sa akin, yung ganyan, sa kakuriputan ko. Kasi alam mo yun, mula pagkabata, danas mo na talaga yung walang-wala. So sa akin, talaga, kumbaga, ako yung tipong tao na ayaw ko ng utang. Then, kung anong meron ako, titipirin ko yan. Pipilitin kung may matira pa kinabukasan. Ayaw ko din nung tipong na
magpapakameron ako kahit wala. Alam mo yung birthday, mangungutang ako panghanda. Ayaw ko ng ganon. Hindi talaga tayo magkakasundo. At ito pa day, no, yung sa family ko, ngayon, no, hindi sila buhong. Hindi sila, kung ano hinihingi nila, hindi ko yan binibigay basta-basta. Tulad ng asawa ko, nag-ask siya na magnegosyo-negosyo siya, ganito, ganyan, yung gasolina, magbenta siya. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo talaga yan, mangutang ka. Kasi pag, ang katwiran ko, pag sa akin galing, hindi mo pinaghirapan yung puhunan mo, okay lang na malugi o hindi. Kasi kilala ko na siya, nagtuyo na siya before, then isang yaya lang ng barkada, sama, wala na, pati puhunan, wala na, binalik sa akin 500 na lang. So, hindi ko na siya pinaulit na hihingi sa akin ng puhunan. Ayun, tinuloy pa rin naman niya, nangutang siya day. So, natuwa naman ako nung pag-uwi ko ng bakasyon, uy, tinuloy pa rin pala niya. Hindi na siya nagsabi sa akin. Then, nung pangalawa, nag-ask siya na bibili ng ref para magtinda siya ng mag-supply siya sa pinsan niya sa may business na snack bar. Supply siya ng yellow. So, ang ginawa ko din, hindi ko yung binigay na bigay. Binawas ko yun sa budget nila. So, kailangan niyang pupursigihin niya, nakikita siya dun sa gusto niya. So, ayun, sabi ko, okay naman ba? Kumikita ka ba dyan? Sabi niya, okay naman. So, yung aking pagpapadala sa kanila, binawas ko yun. 1 year niyang babayaran yung 30,000 na yun. So, nitong pangatlo, meron na naman siyang balak, 50 worth 50,000, ibabawas ko din yan sa nila, sa budget nila. So, ang gusto ko doon, ang pinupoint ko doon, para magpursige din siya, matuto din siya. Yung mga anak ko, hindi yan buhong day, hindi yan bago ang bag, napasok sa school, hindi. Kung ano lang yung meron, yung mga pinaglumaan ko kaata yun, yung pinapasok ko dati sa factory, yun yung bag niya. Din yung umuwi ako, may bag ako na kulay pula dati, iniwan ko sa kanya. Hindi ko sila sinanay na kung ano gusto nila na ibibigay ko, hindi. Kasi, alam mo yun, mahirap pag nasana yung anak mo na easy money. Kasi pag lumaki sila, akala nila madali ang buhay, magugulat sila, mahirap kumita ng pera. So, kailangan talagang pag OFW ka, marunong ka talagang mag-control sa sarili mo. Kung halimbawa, merong tukso sa paligid, ibahin mo yung strategy mo tulad ko, 'di ba? Nung hawak ko lagi yung pera, nakakabili ako dahil, pero nagsisisi ako. So, hindi ko naman na mabalik. 'Di ba? So, ang ginawa ko, ang ginawa ko ngayon, ang sahod ko diretso na sa savings or kung kanino man kailangan padalhan. Nagtitira na lang ako para sa sarili ko. Yun ang ginagawa ko ngayon. So, kailangan talaga tayo mismo, may control tayo sa sarili at isipin natin lagi na makaipon. Kung ano ang goal natin, bakit tayo nag-abroad? Ako bahay talaga. Sana ibigay naman ni Lord, no? So, sana may nakuha kayo sa konting tips natin, sa konting idea, no, para may mga maiwasan din nyo yung mga posibleng maging rason na bakit hindi tayo makaipon. Hindi naman masama ang tumulong, pero wag sagad. Kasi hindi natin sila, kumbaga, hindi natin sila tinutulungan natin sila maging tamad. Kasi aasa na lang lagi yan sa'yo kung sasagutin mo or sasaluhin mo lahat ng responsibilidad, pati mga anak ng kapatid mo, mga anak ng ganito. Hindi ko kayo ginajudge, ha? Opinion ko lang to. Wag sagad, magtira din sa sarili nyo, day. At unti-unti maiintindihan din nila. Magsisikap din yung mga yan. Kailangan nila magsumikap. Kasi, diba, ano ang pinaglalaban mo, day? Pakialamira ka, day. Hindi naman pera mo, day, ang ginagastos nila, day. Ano ba? So, ayan lang for this video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next month. Bye-bye!